Dahil sa sinapit ni Mary Jane Veloso, kabadong ilan nating kababayang nagbabalak ng mga ibang bansa para magtrabaho. Ano nga ba ang mga dapat tandaan para wag mabiktima ng mga illegal recruiter at sindikato? May report si Marisol Abduraman. Ang kagustuhang maitaguyod ang pamilya at mabigyan ng magandang buhay ang nagtulak kay Mary Jane Veloso para mangibang bansa. Pero hindi niya sukat akalain at ng kanyang pamilya na ito ang maglalagay sa kanya sa bingit ng kamatayan. Ang mangibang bansa para makipagsapalaran ay malaking pagsubok na raw para sa mga kababayan nating OFW. Pero meron pa rin daw itong kaakibat na takot, lalo na ngayon na meron tayong mga kababayan na nabibiktima at nasasangkot sa krimen at nasesentensya ng kamatayan sa ibang bansa, gaya na lamang ni Mary Jane. Ang first-time applicant bilang OFW na si Norma Madis, kabado raw matapos ang nangyari kay Mary Jane. May kaba, pero kailangan po ng tulong ng prayers at saka ang importante, wag pong munang magtawala sa iba. May agam-agam din si Evelyn Awit, kahit pa ikalawang beses na siyang nag-a-apply bilang OFW. Nung huling bakasyon daw kasi niya nitong Pebrero, muntik na raw siyang mabiktima. May nagpaano sa akin, opo, kaya hindi ko kinuha. May pinatingin lang naman bag, pero hindi ko inano. Masakit man daw sa loob niya ang tanggihan ng kababayan. Minabuti na lang niyang wag na itong pagbigyan sa takot na baka kung ano na ang laman ng bagahe. Kaya si Grace Lardizabal naninigurado sa kanyang pag-a-apply sa Saudi. Malaki pong impact sa amin. Siyempre nag-worry kami, natatakot kami. Kahit nung di pa yan nangyari sa kanya, lahat ng nangingibang bansa natatakot pa rin. Kaya mas maganda kung mag-a-apply ka sa yung talagang registered. Ayon sa POEA o Philippine Overseas Employment Administration, ito nga ang isa sa mga dapat tingnan kapag nag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa. Maliban sa skill certificate, siguraduhin lisensyado ng POEA ang mga nag-aalok ng trabaho. Bukod sa lisensyado ang nag-aalok ng trabaho, registered din dapat at nasa talaan ng POEA ang employer. Dapat na ikontrata na pipirmahan dito sa bansa at tiyaking may working visa bago pa man umalis ng bansa. Ang illegal recruiter, ang ipapain niyan yung pagbabiyahe, pagpapabilis ng pagbabiyahe. So halimbawa, passporting, pagbibigay ng plane ticket, pagsasabing through tourist visa, dapat dumaan sa POEA para magkaroon ng tinatawag na Overseas Employment Certificate or Exit Clearance. Mahigpit din daw ang bilin nila sa mga paalis na OFW na wag basta-basta tumanggap ng mga package na hindi nyo alam kung kanino galing at ano ang laman. Kasama raw ito sa Pre-Departure Orientation Seminar o PDOS. Siguraduhin yung pinagkukunan ng yung nag-aalok na magpadala ay mahal sa buhay. Talagang kakilala, mapapagkatiwalaan. Kailangan matignan o mabuksan kung talagang merong pagdududa. Marisol Abduraman, GMA News.